Ayan, sinasabi nilang kapag mas maraming hawak na pera ang isang tao, mas marami siyang nagiging problema. Totoo nga ba ito? At kung totoo, paano nga ba ito may iwasan? Yan po ang ating alamin, pero bago po yan, let's all watch this. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, hindi maiiwasan na mayroong magiging gastusin. Magmula sa pagbabayad ng pamasahe o di kaya ay sa gasolina, hanggang sa pagbabayad ng kuryente at tubig. Kaya naman patuloy ang paghahanap buhay ng marami upang magkaroon ng pantustos sa mga gastusing ito. Ngunit sa pagkakataong nakakahawak na ang ilan sa atin ng mas maraming pera, mas marami na rin ang napagkakagastusan na siyang nagiging ugat ng iba't ibang problema. Ngayong umaga ating alamin ang tungkol dito at kung paano nga ba ito maiiwasan. Ating makakasama ang ninang na palaging nagbibigay ng libreng financial advice sa ating mga kasambahay tuwing Huwebes ng umaga. Ang ninang na nakilala natin bilang isang Philippine arts and culture enthusiast. At ang ninang na may pusong handang tumulong sa ating kapwa na makaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga livelihood project. Ang ninang na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Ninang Risa. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. Ayun pala, eto na nga, kasama nga natin ngayon ang nagbabalik na si Ninang Risa Matibag-Muyan, ang ating resident financial advisor, fresh na fresh mula sa Rome, Italy. Oh, diba? Welcome back. Happy birthday! Happy birthday! And welcome back! Thank you! Inoy, kayo ba ang advance party ni Po. Sita? Yes! Ako yung advance party. Teka muna, babati muna ako. Good morning po sa ating mga kasambahay. Good morning, Kuya. Na-miss mo ba kami? Of course! Na-miss Na-miss ko ka kayo namin. lahat. Ganda ng timbre ng boses doon sa of course. Oo. Ako, syempre! Syempre, love na love ko kayo eh. Hindi tayo magsalita. Ayun. So, balik tayo sa topic natin, Ninang. So, at totoo nga ba na pag mas marami daw pera, mas maraming problema? Pag konti pera, konti rin problema? Di rin? No money, no problem. Habang pera. Habang dumadami. Habang yumayaman, pupunta ng Paris. Ganun ba yun? Hindi. Actually, totoo yan. Generally, pag lumalaki yung income natin, at talagang lumalaki yung gastos natin. Kasi, hindi na lang yung basic needs ang ina-address natin. Pati yung mga luho natin, ginagawan din natin ng paraan para mabili natin. Ang problema ganito bago pa natin kitain o bago pa mag-increase, mabalitaan mo pa lang, mangungutang ka na, tapos gagastusin mo na yung increase mo. So, ang kasi, lifestyle inflation, yun ang ating topic ngayon. Ang ibig sabihin yan, ito yung habang lumalaki yung kita mo, nag-change ka ng lifestyle, lumalaki rin yung gastos mo. Katulad ng... But would you suggest na, kasi di ba, it defeats the purpose nga naman, no? As you were saying na, habang yung mayaman, yung lumalaki income mo, sinusundan mo naman ang lifestyle. So parang pag i-balance out mo kung sa pinagalingan mo, parang ganun pa rin ang income mo, no? So would you suggest na lumalaki kita mo, i-maintain mo yung lifestyle mo, or syempre, habang lumalaki ang income mo, lumalaki din ang place mo in society, kailangan may i-maintain ka na certain level of lifestyle. Anong yung suggestion nyo sa mga taong Kailangan we have to keep a balance between our savings and spending. So remember yung pinag-uusapan natin lagi that we should have at least a savings of 20%. So kung 20%, pag lumaki rin yung income mo, 20% pa rin yung gamitin, ang gawin mong savings. So, for example, ang kita mo dati, 10,000. So, nagsisave ka ng 20%, which is 2,000 per month, no? So, ngayon naman, ang gawin mo, kung 20,000 na yung income mo, 4,000 na yung savings mo. So, okay lang naman na medyo itaas natin yung lifestyle natin, medyo bigyan natin ng Parang reward na rin sa sarili mo, no? So, yun ang ideal mo, Ninang, 20%. So, alam mo mali ang pag-save mo if, kunyari, nag-increase lifestyle mo, hindi ka nakasave ng 20%. Yes, it should be at least always 20%. Ninang, ito naman, napapansin naman natin, and I'm sure everybody will agree, that sometimes we have seasonal spending and sometimes para bang, there are certain times of the year talaga na mas mataas, mas magastos. Let's say, for example, kung
steady yung kita mo or minsan, di ba, para bang tumataas din yung mga seasonal spending. How do we strike a balance when things come up that are not expected? Yon. So, kailangan, yung paggastos mo, titingnan mo kung ano yung overall average mo. Okay. Or kung ano yung pinakamababa mong income for the month, yun ang gagawin mong basihan ng paggastos mo. Okay. So that lahat ng madadagdag, extra mo na lang yon. At lahat ng extra, you have to save it. Okay. Okay. So Ninang, it is wrong that like from January to November, you will not be spending. By December, sabi mo, you're gonna give reward some, you will overspend, parang nag-over ka pa dun sa months na sinave mo. That is wrong. Pag kinumpute mo lahat-lahat, basta nag-overspend ka, magkakaproblema ka talaga. Kasi you are living beyond your means. Dapat kasi yung lifestyle natin, laging within our means. So if ever, Ninang, mas maganda rin kung halimbawa meron ka mga gustong gawin or bilhin, ay ipunin mo rin. Instead na i-touch mo yung savings mo. Like, for example, for the family, you have this, parang siguro, pig, parang kami ni Diego. If we want to travel, meron kaming gagastusin. Ito yung pig namin for travel. Maganda yon. Yung meron tayong mga alkansya. May goals. May Tapos goal yung mga goals kids ka. na, we want to go here, but you have to save. Oo. Tapos, for example, pati yung mga bata, tuturuan natin na, kung gusto nyo mag-travel, hindi mo na tayo bibiling car ngayon. So, you have to make a choice. Hindi lahat ng gusto mo makukuha. Pero Nina, maganda yung sabi niyo, car, no? Anong maganda? Kasi ang mga Pinoy, kahit lower middle class, 3 ang kotse. They want For- nice cars. For a basic family setup, kunyari, 2 kids, 2 adults, how many cars do you really need? Kung kakasya. Alam mo, ang kailangan lang naman natin, basic sa kotse. For example, ako, I don't really invest on cars. Pangit yung kotse ko. Basta may malinis, basta may aircon, hindi ako itinitirik, okay na sa kotse. Why? Okay, why? Because ang kotse kasi nagde-depreciate. Kahit gaano kamahal ng kotse, kahit gaano kaganda, talagang every month na ginagastos mo yan, na ginagamit mo yan, gastos talaga yan. So sa akin, ang kotse talaga, patapon talaga yan, kahit gaano kaganda. Totoo. At saka, yung mga gastos, kailangan nating i-define. Ano ba yung gastos at ano ba yung hindi gastos na binibili natin. For example, if you buy arts, for example, yung mga paintings, nag-a-appreciate yun eh. Yeah, So actually, it's like a land na investment. property. Hindi siya talaga gastos. Kasi may babalik sa'yo na mas tumataas yung value. Okay, so Ninang, if we purchase things like real estate, like artworks, ganon, pwede na rin natin yan sabihin na investment Yes. equals savings also. Parang, Yes. parang Okay. But you have to liabilities. remember that hindi tayo liquid. Minsan matagal yung mabenta. That's why mataas din yung appreciation. So, maggagawa ka naman ng balance na kailangan din meron kang liquidity for certain needs. Oo. But at least you have that as an asset na pwede mong mabenta balang araw. So, kailangan malaman natin yung liabilities versus yung assets. Siguro Yes. magandang topic yan the next time. Yun. Will, may sasabi ka pa? Yes, No can more I na? hire you as my personal finance? Sure. Pero itong sasabihin ko, no? Yaman-yaman na eh. Ito pa, no? Ang isa kasi, psychological kasi ang paggastos eh. It is a habit, no? So, pagka ang habit mo ay talagang gumastos ng gumastos, wala kang, parang May sakit ipon, siya eh. yeah. Parang addiction. So, ang kailangan talaga, idisiplina mo yung sarili mo. At saka ang problema natin talaga dyan, psychologically, is yung mga tao kasi, gusto nila na pakita, yung pag mababa yung self-esteem mo, yung sarili mo, gusto mong ipakita sa mga tao, why car? Oo. Kasi ang daling makita ng kotse. Parang pag nakita, uy, ang yaman niya, ang kara ng Pang-flash kotse mo. niya. Sakit ng mga Pilipino to na kahit wala na silang pera, ang hilig pa rin natin yung shopping, yung pananamit natin. Kasi yun yung unang nakikita ng ibang tao, di ba? Kung paano ka manamit, di ba? So yun yung unang inaano natin. May sasabihin ako importante, no? Yung kasi, pag tumaas yung sweldo natin, no? Ang feeling ng iba, kailangan makita nila na successful tayo. Ang payo ko lang po, don't equate success with material things. And don't define Tama yourself yan. with how much money you have. So, yun ang ano natin. thank you Kasi muna daw. we can live well with less. True. Yun. Simplicity. Ayan, sige. Bago ang lahat, luma pa rin kami. Sabi nga ni Kuya, maraming salamat po sa mga tips na ibinigay ni Ninang Lisa Matibag.